Guys, tignan nyo itong Canadian boxer na to. Dadayuhin niya daw yung Pinoy kasi tiwala siya na ilalampaso niya lamang ang ating kababayan sa harapan mismo ng ating mga kababayan. Tapos pagdating sa official weigh-in, napakaangas, tinulak yung Pinoy. Grabe. Sobrang angas nito, pati si Teofimo Lopez inangasan din. Yan o, hiningiti-ngitian lang. So mabalik tayo sa laban niya sa Pinoy. So pagdating sa gabi ng laban nila ng Pinoy, hala, pinaliguan ng suntok. Grabe, kawawa oh. Hinugbog lang, nawala ang angas par. Noong mga panahong ito ay tinuturing na susunod na magiging boxing superstar ang Canadian prospect na si Steve Claggett. Maging ang uncle at coach ni Floyd Mayweather Jr. ay namangha sa kakayahan nitong Canadian boxer. Kung sino-sino rin ng mga star ang naka-sparring katulad ni Zab Judah. Inihahambing ang kanyang lakas sa isang bata at prime na Miguel Cotto. Kaya naman ng mga panahong ito ay walang makatalo sa boksingerong ito. Nagtala ito ng 11 straight wins at wala pang bahid ng talo. Maraming nasisindak sa kanyang lakas dahil sa kanyang 11 panalo ay 6 doon ang di na umabot sa mga hurado. 60% knockout ratio sa kanyang talaan. At sa pagkakataong ito ay tila naghahanap sila ng isang tune-up fight, kumbaga pampainit sa kanilang boksingero dahil sa paghahanda para sa world title. At dito ay nakita nila ang ating kababayang si Romeo Jacosalem na mayroong 10 panalo at mayroon ng 4 na talo. Yung gusto yan, fighter yung ulo gusto. Pero ko lang kung sa ulo yung gusto. At dahil kumpiyansa itong Canadian boxer, natatalunin lamang niya ang ating kababayan, ay siya pa mismo daw ang dadayo sa Pilipinas para talunin ang ating pambato sa harapan pa mismo ng ating mga kababayang manonood. At sa buwan ng Marso 19 taong 2011 ay naika sa kanilang bakbakan at ginanap ito sa Waterfront Hotel and Casino, Lahog, Cebu City. Paglapag nito sa Pilipinas ay makikitaan mo na ng kaangasan itong Canadian boxer. Dahil pagsapit ng kanilang official weigh-in ay inangas-angasan ang ating kababayan at tila sinasabi nito na hindi mananalo itong ating kababayan sa gabi ng kanilang bakbakan. Likas na maangas talaga itong Canadian boxer dahil ultimo ang star ngayon ng top rank na si Teofimo Lopez ay nakatikim din ng kaangasan nitong Canadian boxer. Kaya ganun-ganun na lamang niya ang asa ng ating kababayan. Dahil kung titignan mo nga naman, ang ating pambato ay hindi mo makikitaan ito ng pagka-monster sa ibabaw ng lona. Dahil sa payat na pangangatawan at wala sa itsura nitong may dugong mandirigma. Halina't sabay-sabay natin panoorin ang kanilang naging bakbakan. Ngunit bago yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Alright, welcome sa ating fight commentary. Round 1 ng bakbakang Romeo Jacosalem versus Steve Claggett ng bansang Canada. Ang ating kababayan is wearing white and black shorts habang itong babato ng Canada ay may suot na black and red. So nagkayapusan agad ang dalawang boksingero sa gitna ng ring. Nagkasukatan, bumitaw ng dalawang kombinasyon ng ating kababayan, sinundan ulit ng kaliwat kanan. Habang tumama naman sa depensa ng mga suntok ng Pinoy, itong pambato ng Canada, halatang sinusukat muna ang ating kababayan. Tignan nyo naman, dahil nakikita natin na nagyabang ang ating kababayan, tumataas-taas pa ang kamay, sumandal sa lubid. Sabi ng commentator, wag mong gagawin, inulit pa. Grabe. Sa weigh-in, napakaangas nitong Canadian. Ngayon naman ang ating pambato, inaangasan siya sa ibabaw ng lona. Tila naglalaro-laro lang itong ating pambato na isang pangitain na baliwala sa kanya ang kaangasan nitong Canadian boxer. Alright, makikita natin na itong laban na to ay ginanap dito sa bansang Pilipinas, sa Waterfront, Cebu. Kaya napapayag itong pambato ng Canada kahit siya ang champion, siya ang dadayo dahil buong kumpiyansa nito
na kayang-kaya niyang talunin ang ating kababayan kahit sa harap pa ng ating mga kababayan. Yun ang sabi niya sa kanyang mga interview, at mananatili ang kanyang title belt dahil easy lang daw niya tatapusin itong ating kababayan. So tingnan natin kung anong kahahantungan ng labang ito. Yun, kombinasyon galing sa Pinoy. Dumaplis lamang dito kay Steve Claggett. Yan na, nagkakainitan na mga kababayan. Boom, tumama yung kaliwa. Paisa-isa dalawa ang suntok nitong pambato ng Canada, habang ating kababayan marami kong bumitaw ng suntok. Alright, magandang kombinasyon sa katawan. Okay, end of the first round guys. Round 2. Eto na, umatake agad. Nagpang-abot agad mga kaibigan. Kitang-kita mo, nakalalamang sa ang ating kababayan. Height and reach advantage. Habang itong pambato ng Canada, makikita natin tila pinag-aaralan ang bawat kilos ng ating kababayan. Counter punching ang kanyang estilong ginagamit, habang ating kababayan aggressor sa labang ito. Kita mo naman, umabot ng body shots, dalawang sunod, pero sa depensa lang tumatama. Kumbaga inuunti-unti niya hanggang sa lumambot itong pambato ng Canada. Alright, ganda namang 1-2 combination. Pumasok ng dalawa, sinundan pa ulit. Matibay itong Canadian, talagang hindi umiilag. Yun lang ang problema sa Canadian, wala siyang head movement. Footwork, talagang naka-steady lang siya sa harapan ng ating kababayan habang sinusuntok, which is napakadelikado yung mga gantong estilo. Malayang malaya ang Pinoy na atakihin siya ng atakihin kahit sa depensa tumatama. Paunti-unti rin nauubos ang lakas natin dyan, at maganda pa sa mata ng mga hurado yun guys. Score yun, kita mo yan, mga ganun suntok, pumapasok pa rin. 1-2, tumama yung isa, yung kanan, overhand. Body shots, ganda ng body shots na binitawan nitong Steve Claggett. Tumama yung right straight sa Pinoy. Body shots, palitan ng mga body shots ng dalawang boksingero. Tumama yung kanan nitong Steve Claggett sa ating kababayan. Medyo naramdaman ng ating pambato yon. 1-2 combination, bumawi ang Pinoy, tumama yung kanan. Sunod-sunod, pare-parehas ang atake, parehas tumatama. Hook, right hook, tumatama yung right hook ng ating pambato ng paulit-ulit. Paulit-ulit yung right hook ng Pinoy. Pero yung Canadian na Steve Claggett, tinamaan ng kanan, pati uppercut, toe-to-toe mga kaibigan. Ang ganda ng bakbakan na to, toe-to-toe, walang atrasan, puro pasulong. Tumama yung ganda ng palitan. Nananatili sila sa gitna habang nagpapalitan ng suntok, uppercut. Nagbibitaw ng mga right hook, uppercut. Itong Canadian boxer, gumaganti yung Pinoy. Paunahan lang kung sino unang makalusot ng suntok. Grabe, ang ganda ng mga palitan sa round number 2 ng dalawang boksingerong ito. Tuwan-tuwa ang mga manonood guys, nag-iiyawan. Right, ganda naman. Eto na, round 3. Job, talagang pressure itong si Steve Claggett sa ating kababayang si Romeo Chacosalem. Tingnan natin kung hanggang saan ang endurance nitong dalawang boksingero. Grabe yung fighting style ni Romeo ng ating kababayan, Ang liksi, matalon, magalaw. Combination, in and out. Right hand. Ang problema din sa Canada, sa Canadian, walang footwork, naka-steady lang. Sinasalo niya yung mga suntok ng ating kababayan. Boom, boom. Body shots to the head. Ang ganda ng kombinasyon. Katawan muna, sabay ulo. Sumasalag lang itong si Steve Claggett sa mga
birada ng ating kababayan. Kumaka-counter din, pumapasok, katulad nun, pumasok. Nice combination sa ating kababayan. Uppercut. Right jab, tumama. Ang ganda ng body shots. Naramdaman ni Romeo tsaka Salem yung body shots na yon. Ganda ng palitan sa laban na to. Boom! Para shot! Nagpaluhod ang ating kababayan. Kanina ko pa nakikita yung body shots na yun eh. Kanina tinamaan din siya pero ngayon napuruhan na. Ngunit nakakabangon ng ating kababayan na bilangan. Alright, napagpatuloy pa. 1-2 combinations. Gumaganti ang Pinoy. Tumama na naman. Grabe na yun, guys. Grabe yung body shots talaga yun. Paulit-ulit na tumatama sa Pinoy. Ang maganda dito, nakakabangon ng ating kababayan. Kapag papatuloy pa niya, ayun, pinipressure na siya ng Canadian boxer. Tingnan natin kung hanggang saan kakayanin ng Pinoy ang mga ataking yon. Hindi may distansya ang Pinoy. Counter. Pumabawi ang Pinoy. Ang ganda ng pagkadistansya niya. Hindi na siya naaabot. Magaling din. May boxing IQ ang ating kababayan. Sa kabila ng 2 beses siyang bumagsak sa round na ito. Napakagaling ng ating kababayan, guys. Ang galing niya mag-adjust. Nakabangon pa, no? Sakit noon, body shoot, uppercut. Nice na mga uppercut yan. Ang ganda ng patamo. Ayun na naman yung body shots. Bumibigay na naman. What a nice shot. Okay, nakaligtas ang Pinoy sa round na ito. Okay, next round, guys. Matake kagad ang ating kababayan. Pressure kagad ang Canadian boxer. Makikita natin yung mga atake nila. Palitan sila ng kombinasyon. Alright. Ganda ng job ng ating kababayan. Sabay hook, sabay alis. Mas lumiliksi ang ating kababayan habang lumilipas sa mga round. Parang hindi siya napagod. 1-2 combination. Tumama sa depensa ng Canadian boxer. Alright. Uppercut. Nagbibitawan ng parehong jab ang kapwa boksingero, pero mas lamang ang binibitawan ng ating kababayan. Muntik pang madulas ang ating pambato. Muntik nang ma-outbalance ang ating kababayan. Tinawag na referee dahil may tama sa ilong ang Canadian. Dumudugo ang ilong. Tinignan ng doktor kung okay pa dahil dumaagos ang dugo sa ilong nitong Canadian. Kitang-kita mo, mas lalong naging active ng ating kababayan nang nakakaamoy ng dugo galing sa kanyang kalaban. Grabe rin yung Steve Claggett, no? Talagang pressure pa rin siya kahit inaatake siya ng daming suntok ng binitawan ng Pinoy. Grabe yung mga suntok ko, nalino na sa dugo. Itong si Steve Claggett sa mga kombinasyon ng Pinoy. Grabe, sunod-sunod na. Hindi na humihinto ang ating kababayan sa pag-atake. Yumapos na itong si Steve Claggett dahil sa napakaraming suntok na binibitawan ng ating pambato. Grabe, Pinoy hindi napagod, tuloy-tuloy pa rin ang atake. Kahit na 2 beses nang bumagsak kanina, pero tila hindi naubusan ng lakas. Boom! Tinamaan pa ng mga kombinasyon. Side-to-side movement, gumagamit ng footwork ang ating kababayan habang itong Canadian boxer ay tila walang head movement, tinatamaan lamang ng mga jab at combination, no? Mula sa ating kababayan. Tumatama rin yung counter ni Steve Claggett. Uppercut and body shots tumama galing kay Steve Claggett. Tumama na naman ang right hook nitong Canadian. Inaatake na naman ang bodega ng ating kababayan. Sineset up na naman na yung suntok sa ulo, tapos katawan. Boom! Tumama. Pero kinaya ng Pinoy. Grabing laban to, guys, no? Kung nagustuhan nyo yung laban na to, guys, ha? Paki-like naman tong video natin, ha? Tapos mag-iwan kayo ng comment sa ibaba. Grabe. Huwag nyo rin kalimutan kung mga taga saan kayo para alam natin, no? Kung hanggang saan umabot itong video natin. Yun, no? Grabing ilag.
Maliksi pa rin yung Pinoy kahit sa umusad na yung round. Sa pool ng right straight itong si Steve Claggett. Combination galing sa kababayan natin, tumama at na-save by the bell, guys. Okay, this is last round, guys. Jab, nagbibitaw ng jab. Medyo kumalma ang dalawang boksingero dito sa huling rounds. Nagtatansyahan pero may mga tigas sa mga binibitawang kamao. Ang ating Pinoy na kababayan tila malakas pa rin, hindi naubusan ng lakas, maliksi, gumagamit ng kanyang footwork at napaka-epekto naman itong style na ginagawa ng Pinoy. 1-2 combination, tumama. Kulang talaga sa footwork at head movement itong pambato ng Canada, kaya naman talagang nagiging target ang kanyang ulo ng ating kababayan. Nahirapan na dito maka-opensa itong Canadian, parang naghalo na rin yung pagod pati yung mga sinasalo niyang suntok kagaya niyan, kasi tuloy-tuloy pa rin yung atake ng ating kababayan. Katulad nito, inatake na ng inatake, hindi na nakaganti itong Canadian. 1-2, tuloy-tuloy ng opensa ng ating pambato. Ayun na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dami suntok na sinalo ng Canadian. Tuloy-tuloy pa rin. Grabe, matibay din itong Canadian boxer kahit sumasalo na ng marami suntok, yumapos na. Alright, grabe ang mga tao hindi magkamayaw sa galak dahil sa nasaksiyan nilang laban kontra dito sa pambato ng Canada. At ngayon inawat na. So matagumpay na nakuha ng ating kababayan ang titulong WBC interim sa pagkakataong ito. Natanggal ang angas itong Canadian boxer sa pagdayo dito sa ating bayan. Ang boxing ay isang karaniwang palakasan sa Mexico at Pilipinas. Ang mga boksingerong Meksikano at Pilipino ay kilala sa kanilang ipinapamahala sa tapang, husay at talento sa loob ng boxing ring. Sa Mexico, ang boxing ay isang sakral na palakasan na batid ng bawat tao. Kilala ang mga boksingerong Meksikano sa kanilang kakayahan na makipaglaban na walang takot kahit sa harapan pa mismo ng matinding kalaban. Sila ang namamayagpag na kampiyon at binibigyan ng respeto ng kanilang mga kababayan. Sa kabilang dakong sulok naman ng mundo, ang Pilipinas ay dating nagkaroon ng maraming kampiyon sa boxing na nagdala ng labis na karangalan sa bansa. Mga boksingerong Pilipino na tulad ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire at Jerry Peñalosa ay nagwagi ng mga titulo sa iba't ibang dibisyon ng boxing. Sila ay kilala sa magandang teknikang pagsugod at marahas na mga suntok na nagbibigay sa kanila ng malaking tagumpay. Marami sa mga boksingero natin ngayong Pilipino ay nangarap din na maging tulad nila o maging isang world champion. Tulad din ng isa pa nating pambato na si Alvin Tam, Tubong Kapangan Benguet. Hindi pa man naging world champion ngunit minsan nang humawak ng WBC Asian Council Continental title nang talunin nito ang kapwa Pinoy na si JR Idorot via technical knockout. Sa ngayon, ito ay may kartadang 15 wins, 6 losses at 5 knockout. Sinasabing napakadelikadong kamao at hindi basta-bastang boksingero. He's got the whole package. He's exciting to watch as a boxer. He's a gentleman. He's pleasant. He's the kind of guy you could have babysit your kids. Kaya naman, isa ito sa kinakapanabikang lumaban sa bansang Canada dahil sa kanyang mga epektibong galaw at mabibigat na suntok. Sa katunayan, isa ang laban na inabangan doon ay ang laban niya kontra sa pambato ng Mexico na si Rolito Romero. Dahil batid ng marami na kapag Pinoy at Meksikano ang nagharap sa ibabaw ng lona ay tiyak na puno ng aksyon. Hindi naman binigo ng Pinoy ang mga tagapanood dahil nasaksihan ng lahat ang magandang laban na ninanais ng mga banyagang manonood. Narito at ating panoorin ang kanilang naging sagupaan. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat.
Sa unang rounds ay pakitang gilas kagad ng Meksikano sa kanyang mga fake punches. An incredible chin. Habang ang ating pambato ay hindi naman basta-basta nagpapadaig at hindi nagpapasindak. Sa tuwing umaatake ang Meksikano ay agarang gumagante ang ating pambato. Asian Boxing Council in his last fight, and now fourth, another big winning streak, and he will do so if he continues to punch like that. Lots of power coming from Alvin Tam. Tam may not have the reach, but as you mentioned, he's got the power. So hopefully he's going to continue to press forward. But I hope Portillo in tight, eating some shots from Romero to get one in return. Every one of Alvin Tam's fight, he does not throw that many jabs. He is a power. much as a nice guy, professional athlete, he with every single punch. But by Alvin Tam landed. And a straight right coming from Ruta. Great body shot, followed up by a straight jab there from Rutillo Romero. Nice short combination by Alvin Tam with the up to call. Dito sa ikalawang rounds ay nakafocus ang Meksikano sa pagpapatama sa katawan ng ating pambato. Ngunit tila pinapagpag lamang ng ating kababayan ng mga body shots na nanggaling sa Meksikanong kalaban. The second cut out for him with Romero here. So I do, as we mentioned before, gave that first round to him, but Alvin's looking to make his own exclamation mark here early in the second. Right hand that comes from Alvin Tam, and a big power punch left that misses. Now an inside body shot as both fighters land inside. That uppercut landed. You hear some cheers from the crowd every time that Alvin Tam lands. Oh, you can hear the cheers from the fans in this sold-out crowd. Both fighters are landing to the body, and when they do land to the body, they're landing right on that belt line. It's Romero from Alvin Tam. Very passionate crowd. Which is something we love to hear and see. I won't give you the Tagalog. Sa ikatlong rounds ay grabe ang pagpapakawala ng mga power punches ng ating pambato. Ngunit ang Meksikano ay napakaganda rin ng mga counter punches na kanyang pinapakawalan na sadya namang nagpapainit lalo sa bakbakang ito. Combinations and some return combinations from Rotero. You know, Alvin, every punch is intending to hurt. He definitely drops that hand when he comes in hard with the swooping punches, and there's an example of Romero capitalizing on him dropping those hands. And both landing. Alvin Tam has a very tough chin as well. Both fighters are tough and used to taking damage. Will throw in a lot of his punches. You'll see the footwork as he puts his hips into it, will turn his hips into every single punch. Head, Alvin calling for that touch of the gloves, and Romero doing turning it off again. The right hand that came from Alvin Tam has been landing that right hand pretty effectively in this round. Good head movement by Alvin Tam. Great answer. Multiple combination of the body followed by that left hook. Toe-to-toe, both fighters trying to create angles with the shoulders. Heard that one. Oh, huge shots landed by Alvin Tam. Visibly rocked Romero for about half a second, but keeps his composure and back on his own assault. There's a right hand and a second right hand that lands from Romero. Tam throws back. Romero again with a right hand. He's landed 3 good right hands in a short time. There's a short jab by Alvin Tam. Both fighters landing significant strikes each time. Man, this is a close one. A punch lands to the body, a return from the head from the opponent on either side. So far tonight, both fighters leaving their own exclamation point. See, and I always ask this question about any time that you get hit really well and a boxer will step back and say, hey, is that all you got? But all you're doing is indicating to the judges that you just got hit. And sometimes the judge can't see the angle, whether someone gets hit or not. And by giving them an indication, there's a right hand that rocks Romero. It's just, I've never understood it. To me, I agree with you. It's acknowledging the shot to the judges. And
although there may be Patuloy sa pag-atake ang Meksikano sa round na ito. Sa kabila ng mga power punches na tinanggap nito galing sa ating kababayan at tila masyadong dikit ang bakbakan sa pananaw ng mga hurado sa pagkakataong ito dahil sa ganda ng ipinapamalas ng dalawang boksingero. start to see a little bit of the damage forming underneath the eyes of Romero. Might be a bit of scar tissue that's swelling up from the years of being a professional boxer, but Left hand that lands. Nice setup by Tam. Good return by Romero, and then a right hand by Alvin Tam. There's a good left hand from Romero, returned by 3 good punches that land from Alvin Tam. An overhand right from Romero that lands. Now Tam coming back. Sa pagpapatuloy ng rounds na ito ay bigla na lamang nagbitaw ang ating pambato ng isang uppercut at sinundan ng kaliwa na siyang sumapul ng malinaw sa kalabang Meksikano. Oh, there's a knockdown punch, and that is a massive shot by Alvin Tam. He caught Romero leading. Romero looking at his corner. He's up to 7, now 8. Now. Nakabangon pa naman ang Meksikano sa 10 bilang ng referee. Ngunit tila napansin niya na hindi na kayang lumaban at dito na pagpasyahang itigil na lamang ang nasabing laban. the other direction. That is a clear sign. Alvin Tam, the victor. Unbelievable fight. An amazing. Right here, why they give him that name? 2 straight wins for him, pushing his record to 15-6, and he phenomenal knockout. At dahil dyan, ibinigay sa ating pambato ang panalo via knockouts. Winner! About at 1 minute and 14 seconds of the 4th round. The winner by knockout in the right corner, Alvin Babyface Assassin Tam! At dahil umabot ka sa dulo ng ating video ay isang trivia muna patungkol sa ating bidang si Alvin Tam. Alam nyo bang si Alvin Tam ay anak ng isang legendary boxer sa Benguet? Ang kanyang ama ay nagngangalang Ray Tam, isang southpaw at lumalaban sa lightweight division. Huling lumaban niya noong February 6, 1982 at natalo ito via knockout sa mga kamay ni Flash Villamere. Nagretiro ito nung may 36 wins, 9 losses at may 14 na knockout sa kanyang kartada. Tila hindi matatawarang karangalan ang nakakamit ngayon ng boxing superstar ng Japan na si Naoya the Monster Inoue. Nang magkasunod nitong makuha ang undisputed championship sa bantamweight division at ngayon naman sa super bantamweight division. Sa ngayon ay tila walang katapat itong pambato ng Japan sa mababang dibisyon at nararapat na yatang umakyat sa mas mataas na dibisyon para makahanap ng kanyang katapat. Subalit sa lungat ng nakararami ay tila hindi pa niya nauubos ang mga boksingero sa mababang timbang dahil nandito pa ang ating pambatong si Jonriel Casimero. Ngunit tila yata walang balak ang kanyang promoter na si Babarum na ilaban ang kanyang bata sa ating pambatong si Jonriel Casimero. Dahil dyan ay masasabi nga natin na wala talagang katapat itong pambato ng Japan na si Naoya Inoue. Pero nito lamang mga nakalipas na taon ay meron tayong pambato dito sa Super Bantamweight Division na tila naging banta sa mga champion. Bago sumabog ang pandemya sa buong mundo, ay isang bagitong Filipino-Canadian ang tila naging banta sa timbang na 122 pounds Super Bantamweight Division sa katauhan ni Mark Pagkaliwangan. I was ready to prepared. This camp's been great. I've been working here in Mississauga actually with Coach Glenn. Dahil sa simula pa lamang ng karir nito ay impresibo kaagad ang itinala nito sa kanyang kartada. Sa 5 laban nito ay lahat iyon ay hindi na umabot sa huling rounds. Kumbaga pinahalik nito sa lona ang lahat ng kanyang kinaharap. At nagpatuloy sa kanyang mga panalo hanggang 2015 nang pabagsakin nito ang pambato ng Hungary na si Robert Canales sa loob lamang ng 4 na rounds. Ngunit pagkatapos noon ay halos 2 taon itong hindi sumampa sa ibabaw ng lona sa di malamang dahilan. Kaya naman sa kanyang pagbabalik taong 2017 ay tila ramdam nito ang kanyang kalawang sa katawan. Kaya naman kinuha nito ang coach na legendary trainer ng ating pambansang kamao na si Coach Freddie Roach.
para tulungan muling manumbalik ang bagsik ng kanyang kamao. At hindi naman ito binigo ng batikang trainer dahil sa pagsampa nito sa ibabaw ng lona laban sa pambato ng Mexico na si Emmanuel Villamar. Ay tila hindi nito naramdamang natenga siya ng 2 taon. Narito at ating panoorin ang kanilang naging sagupaan. Pagpasok pa lamang ng unang round ay litaw kaagad ng pagiging agresibo ng ating pambato, habang ang Meksikano ay tila nabigla sa ginawa ng ating kababayan. At tila hindi ito handa sa mga ginawang atake ng ating kababayan, na siya namang nagresulta ng maagang kalamangan ng ating pambato. Kaya naman isang matinding kaliwa ang binitawan ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Mexicano. Dahil sa score na knockdown ng Mexicano sa unang rounds ay tila dito sa pangalawang rounds ay hindi ito papayag na makalamang ang ating pambato. Dito ay nagpakita ng pagiging agresibo ang Mexicano at pressure ang ating kababayan, na siya namang tila nagkaroon ng problema ang ating pambato. Bahagyang nakapagpatama ng mga ilan-ilang power punches itong Mexicano dahil na rin sa pag-a-adjust na kanyang ginawa. Subalit kahit pinipressure nito ang ating kababayan ay hindi natinag ang ating pambato. Nanatili pa rin ito sa kanyang game plan na kung saan humanap ng magandang anggulo para mapatamaan ang Mexicanong kalaban. Two. Check, check, check. I can't hear myself, but I don't know if I'm coming through. Over here? Hey, Dan. I was just wondering if all was well. Well, you can set it up. Dito sa sumunod na rounds ay nagpakita ng pag-iingat ng ating kababayan dahil sa ginagawang pag-atake ng Mexicano. Isang panibagong estratehiya ang ginawa ng ating kababayan dito dahil nag-aabang na lamang siya ng counter punches na siyang ipapatama para mapabagsak ang kalabang Mexicano. Gigil naman na makaganti itong pambato ng Mexico sa ating pambato. Kaya naman tila nawawala na sa tiyempo ang magalaw nito na siya namang delikado para sa kanya.
By Emmanuel Villamar. Might have been a balance issue there, Eric, but definitely the best shot of the fight for Villamar thus far on Pacquiao Longon. Using a lot more movement here in the third round in the opening few frames. And a lot of that could be due to the confidence of Villamar gaining, the fact that he feels like he can press forward. He's tasted Pacquiao Longon's power, he's still there, and now he's giving himself opportunities to fight. Well, Villamar has proven to be tough. I think he pulled a little bit in the first round, but he's pretty tough here. Dahil sa pagiging agresibo ng Mexicano ay muli na naman itong tinamaan ng kaliwa ng ating kababayan na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa ikalawang pagkakataon. Big left hook from Pacquiao Longon, and that could erase everything. Muli pa naman itong nakabangon, ngunit bumagsak ulit ito sa ikatlong pagkakataon. We'll see how much that impacted him. Rocky Zolarchek up to 5. Races across the ring. He had an opportunity here. Villamar shaking, and that would be it. Dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng Mexicano ay dito ay napagpasyahan na lamang na itigil na ang bakbakan. Para na rin sa kaligtasan ng boksingero at maiwasan ang malalang injury na tatamuhin ito sa mga kamao ng ating pambato. But as you said, you get a couple rounds. You did have to weather a bit of a storm, but then you show you still have that knockout power with that left hook and hands. Which is ideal after a couple years of it. Sa pagkapanalo ng ating kababayan ay napanatili nito ang kanyang pagiging undefeated at tinalo niya ang Mexicano sa pamamagitan ng knockouts. At dito ay tinuring ang ating pambato na isa sa mga banta sa mga champion sa Super Bantamweight Division. Referee Rocky Zolarchek stops the contest. Villamar in no position to continue. Therefore, your winner and still undefeated from London, Ontario, Mark Pacquiao. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.